nga po ng Diyos ay mapagpala at mapagbiyaya. So mga kapatid, na tatandaan ko po kasi na yung maiksi mahaba. Yung isang verse, maraming verse pa rin sa akin. Nangyayari po. So ngayon po mga kapatid, sa pagkain din po salita ng Diyos, hallelujah. Nariyan po na ito po ay sumisimbolo din po na tinapay, sumisimbolo po na gatas, at nariyan po karne ang mga salita ng Diyos. So sa bawat mga nagluluto, mayroong pagkain na adobo, mayroong pagkain na sigang, so may pagkain din pong prito na nilulutong ulam, at meron din pong tinatawag na ano po ito, ating palya, ating yang okra, ating yang kalabasa, pakbit. Kita ko, so ating mong pakbit. Pero manya-manya rin itang pakbit, mabitamin nila. Nebo, kimpaman. So mayroong iba't ibang kakayanan na binibigay ng Diyos sa bawat may natayo. So mayroong expository, mayroong talagang historical, at iba't iba po yung mga ginagawang pangaral topic sa mga salita ng Diyos. So mga kapatid, salamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa pagkakataong ito na Kanya din pong ipinagkaloob sa atin upang patuloy natin siya masamba sa ating mga buhay. So yung Kanyang nabuksan na keywords ay ang napatutungkol sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. So ipinakikita na ngayon ay naghahanap ang Diyos ng tunay na pagsamba. Hindi tunay tipan, hindi peke, kundi tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba, pinaglilingkuran ay tunay na Diyos. In the Old Testament, mayroong iba't ibang ritual na ginagawa na pagsamba. At ang ibig sabihin ng pagsamba, to worship, to homage, nariyan po yung to honor, at nariyan po mga kapatid na ginagalang, nare-respeto mo, pinupuri mo ang Diyos na lumikha siya. Sa 2 Kings chapter 18, makikita natin up to 20 chapter. So mayroong ginawa na rito po na pinakikita na mayroon pong tunay na Diyos at mayroong hindi tunay na Diyos na sinasamba. At sa pagkakataon nito, si Prophet Elisha ay naghamon sa mga propeta ni Baal sa panahon ni King Ahab na si Queen Jezebel, na siya po ay pinawag na sa ng babae at siya po ay talagang murkulto yung kanyang talagang sinasamba. So sabi ni Propeta Elisha, tayo ay magpaligsahan sa bundok ng Carmel. At bibigyan ko kayo ng isang baka na inyong ihandog sa Diyos, at ako naman ay isang baka na aking ihandog sa Diyos. Ang sino man na magpapababa ng apoy upang tupukin itong ating iniaalay sa Diyos, ang siyang tunay na Diyos na dapat nating sambahin, na dapat nating paglingkuran sa ating mga buhay. So ipinakita ni Elijah na mayroong tunay na Diyos na dapat sambahin, na ito po yung sinamba ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at nariyan ito ang Diyos ng Israel, ang Diyos na buhay at Diyos na totoo. So sabi ng Biblia, sige, mauna na kayo. At 450 yung mga propeta ni Baal na sila po ay kumuha ng isang ahing na baka
at ito'y nilagay sa dambana, at ito ay kanilang iaalay para sa kanilang Diyos na si Moloch, si Dagon, at iba't ibang mga Diyos na tinatawag na Baal. So, sabi ng Biblia, sila po ay tumawag sa kanilang Diyos upang ialay ang bakang ito. Sa umaga hanggang sa maghapon, wala pong Diyos na dumirinig. Hanggang sa nagkaroon ng ritual, sinugatan na nila yung kanilang kamay, at nariyan pinapatak yung dugo, subalit wala pa rin himala o milagro nangyari. At ang sabi ni Prophet Elijah, sumigaw pa kayo, tawagin pa ninyo ang Diyos niyo, baka siya nagmumuni-muni, na siya natutulog, o siya ay nagpapasya. At wala pong Diyos na duminig sa mga propeta ni Baal. So, nang matapos si Elijah naman po ang siyang naghandog at gumawa ng dambana at kumuha ng 12 bato na sumisimbolo sa 12 tribes of Israel. At doon, pinahukay niya ito sa ilalim noong dambana, nandun si babaw yung baka. At sila'y kumuha ng 3 beses na tubig at binuhusan yung baka at nagumabaw yun maging sa tinatawag yun sa ilalim po na hukay. At siya ngayon ay dumalangin sa kanyang Diyos, at siya dumalangin. At ang sabi niya, ikaw ang Diyos ng Israel, at nariyan ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno, at sinamba niya, nilalhatin niya ang Diyos nito, at sa oras nito, patunayan mo na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ay Diyos na totoo. At sa oras na yun, nagpababa ang Diyos ng apoy at tinupok itong inialay ni hinandog na baka ni Prophet Elijah. At doon nakita ng mga tao sa panahon na yun na hindi nila pinaniniwala. Subalit sa oras na yun, ang mga tao ay nagpakumbaba na sila ay nagsabing, ang Diyos ni Elijah, ito ang tunay na Diyos. Ipinakita ng Diyos ang pangyayari upang patunayan na ang Diyos na sinasamba ni Elijah ng mga Israel, ito ang totoo at buhay na Diyos na walang kapantay, na siyang manilikha. At pinapatay na po lahat yung mga propeta ni Baal, dahil yun ang napagkasundo. So, ikinagkikita na kinakailangan na mawatid mo at maunawaan mo at makilala mo kung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kung sino ang Diyos na iyong sinasamba. Sapagkat maraming mga Diyos na sinasamba, pinaglilingkuran, na maging ang araw, na maging ang buwan, maging ang bituin, ito ay sinasamba, ito ay pinaglilingkuran, at yan ay hindi tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Sa India, nang dahil sa pagsamba nila sa mga tinatawag na baka, na maging ang ihiman nito, iniinom, na maging ang tayo nito ay kinakain, dahil ito'y kinikilala nilang ito ay maaaring gumawa ng himala sa kanilang magkaramdaman. Subalit, mga kapatid, ang Diyos ay walang kaalis, walang katulad, walang kabantay. At totoo, sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 1, na ang lumalang yung sakit na itong sambahin, ang nilalang ito ang sinama. At hanggang sa ating kapanahunan na sa ating pagpunta sa bahay panambahan,
sa bahay dalanginan upang ating sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating Diyos na buhay. Sa ating pagdaraan, nakikita natin na mayroong mga taong sumasamba, mayroong mga taong naglilingkod. Subalit, yan ang sinabi ni Paul, na nakikita ko kayo na mga taga-Atenas na kayo ay mga religyoso, na kayo ay mga religyosa, na kayo ay sumasamba sa Diyos na hindi ninyo nakikilala. Subalit, salamat sa Diyos na buhay na tayo ngayon ay narito sa lugar nito. At alam natin at kilala natin ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi magbabago. Subalit, kung siya man ay ating nakikilala, na hinahanap ng Diyos ay ang tunay na pagsamba, ang tunay na paglilingkod, na hindi nalulugod ang ating Diyos na buhay, na kapag tayo sumasamba, na tayo ay sumasamba, na tayo ay ipokrito, na tayo ay ipokrita, na tayo ay sumasamba, na ito ay nanggagaling lamang sa ating mga nguso, sa ating mga labi, sapagkat ang sabi ng Diyos, malapit sila sa aking mga labi, pero ang puso nila ay malayo sa akin at ang kanilang pagsamba ay aking binabaliwala. Ang hinahanap ng Diyos na pagsamba, ito'y nanggagaling sa ating mga puso, na sa oras na ito, nais ng ating Diyos na kapag ating sinamba, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ni sa ating pagsamba, binigyan tayo ng katawan, binigyan tayo ng mga kamay ng Diyos upang gamitin ito, na ito po ay pagsamba upang makita na tayo ay buhay, na ang ating mga kamay ating pinapalakpak bagamat hindi natin alam ang awitin, pero dahil tayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan, ang ating kaluluwa ay sabik na sumamba at maglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan. Ang pagsamba na hinahanap ng Diyos ay buhay na pagsamba. Hindi patay na pagsamba na naririto tayo ang living sacrifice sa holy. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos. Naririto tayo na tayo mayroong bibig upang gamitin sa pagpupuri, sa pagwalahati para lang sa ating mahal na Panginoon. Totoo, mayroong iba't ibang klaseng pagsamba na ginaganap. Mayroong tinatawag na conservative na rin po na hindi ginagamit ang gitara, hindi ginagamit ang mga drum set. Pero mga kapatid, ang nais ng ating Diyos na buhay, na ikaw, ako, tayo ay narito na si ating sasambahin, na si ating pupuriin, na si ating pararangalan sa ating buhay. Useless ang ating pagparito, walang kasaysay, walang kabuluhan ang ating pagsamba, pagpupunta dito kung wala sa puso natin, kung hindi natin naunawaan ang kahalagahan ng paglilingkod, hindi natin naunawaan ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos na makapangyarihan. Kalimutan natin maging ating mga sarili, mga problema. Naririto tayo upang sumamba, upang magpuri sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating pagsamba, isang bagay na si ating pararangalan, na si maaari natin pasalamatan, na si ating walatiin sa pagsamba, at si ating maaaring maranasan, di man natin siya nakikita, pero dahil sa ating puso, na tayo'y nagkakaroon ng sabik na pagsamba sa Kanya, mararamdaman natin ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos, at tayo magkakaroon
ng iba yung kalakasan na nagbubuhat sa ating Diyos na banal. Narito tayo hindi para sa kanyang pamahal. Narito tayo ng dahil kinahabagan tayo, minahal tayo, binigyan tayo ng kaligtasan, proteksyon, at nariyan kagalingan at marami pang mga bagay. Isang pribileyo na sa ating buhay na tayo'y kinahabagan at tinawag ng Diyos. Sapagkat tayo ay hindi man karapat-dapat. Maraming nakakaigit sa atin, pero ikaw ay nariyan na ginagamit ng Diyos. Nariyan tayo upang sambahin at luwalhatiin, papurihan at parangalan ang Diyos na lumikha sa atin. At ang pagsamba, ito'y mananatili. Ang pangangaral ito'y lilipas. Ang pagbibigay ng tithes and offering ito'y kukupas. Ang pagpapatotoo, ang pagbibigay alay, awitin, ito'y kukupas. Subalit, ang sabi ng Revelation chapter 4, 1-11, at chapter 5, makikita natin na maging sa kalangitan, araw at gabi, holy, holy, holy is the Lamb. Siya ay sinasamba, siya ay pinaparangalan, siya ay pinupuri, maging sa kalangitan, at yan ang hindi po kukupas. Yan ang hindi magbabago. Kaya, mga kapatid, sino ang dapat sumamba sa Diyos? Verse 150 verse 6 ng awit, praise ye the Lord, let all that hath breath praise ye the Lord. Lahat daw po ng nahihininga ay dapat sumamba sa Diyos. Kaya makikita natin sa 148 ng Psalms, bata, matanda, lahat ng mga bagay ay nagpupuri sa Diyos. Kaya sa book of Isaiah, may awitin, the trees of the field will clap their hands. Ipinakikita na nais ng Diyos kung bakit ikaw ako ay tinawag ng Panginoon upang siya ating sambahin, upang siya ating parangalan, upang siya ating dakilain sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Darating ang araw, ang sabi ng banal na kasulatan, yung last na misyon ng ating mga kapatid. 12 ng mga ngaral, chapter 12, 13, and 14. Ito ang dapat malaman ng lahat ng mga bagay. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin ang kalooban, sundin ang utos ng Diyos, at isa sa mga utos ng Diyos na siya ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kapag sinabing katotohanan, walang halong kasinungalingan, kundi ito ay makatotohanan na pagsamba na nais ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo sa oras na ito. Ating purihin, ating walatiin, ang ating mahal na Panginoon. At sa ating pagsamba, nais ng ating Ama na sa ating pagsamba palaging present. Hindi yung kahapon, kundi para bukas, kundi nais ng Diyos sa oras nito na siya ating sambahin sa ating buong mga
sambahin siya, upang parangalan siya, pasalamatan siya. At sa ating pagsamba, araw-araw, ating siyang sinasamba. Hindi lamang sa araw na ito na tayo sama-sama na sumasamba, kundi ang tunay na pagsamba sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Hindi lamang minsan at tuwing araw ng linggo na tayo ay mga Kristiyano, na tayo sumasamba sa ating Panginoon, kundi araw-araw saan man tayo mapadako, sa bahay man, sa trabaho, tayo ay sumasamba sa ating mahal na Panginoon.
Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. At iyan ang tunay na hinahanap ng ating Ama sa bawat isa sa atin. Na siya'y ating iginagalang, na siya'y ating pinupuri, na siya'y ating nirerespeto. Na sa ating pagsamba, kinakailangan lubusan nating maunawaan na kapag tayo pupunta sa araw ng pananambahan, may tuon ng ating puso, ang ating kaisipan, at ating handa ang ating mga sarili, ang ating mga puso, kasama ang ating kaluluwa na sabik na maglingkod sa ating Panginoon. Na ang pagpunta dito, hindi parang pumunta ka rin dito, parang baliwala lang paglabas. Kundi ikaw ay narito upang bigyan ng parangal, paggalang at pagsamba ang Diyos na siyang nag-iingat ng iyong buhay. Panginoon, salamat po sa iyo pong kadakilaan, sa iyong kabutihan o Diyos, sa iyong katapatan. Salamat o Diyos sa iyong pag-uunawa. Salamat o Diyos sa iyong mga pagpapalat, biyaya o Diyos. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na muli na sa araw na ito na kami yung sinamahan na ikaw ay aming sambahin, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo ang bawat isa amin na lubusan namin maibigay ang nararapat na pagsamba sa iyo, Panginoon. Nariyan, O Diyos, ang aming mga sarili na aming maialis sa iyo na mayroong kalinisan at kabanan. Maging ang aming mga puso ay maging dalisay, malinis na kaisipan. At nariyan na magkaroon ng kasabikan, maging ang aming mga kaluluwa na ikaw ay aming sambahin, maging ang aming lakas ay aming bibigay na sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang gumawa ng himala sa bawat buhay ng bawat isang narito, sa bawat mayroong mga karamdaman at sakit, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang lubusang magpalaya at magbigay ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman na nararanasan ng bawat isa, kasama po sa Brother Noel, nariyan po Diyos, Brother Eugene, Brother Judy, Sir Kat, at nariyan, Ama, sa lahat po ng narito, Panginoon o Diyos, na ipong mga anak saan man naroon ng Diyos. Ikaw po, Amang Banal, ang siya po kumilos na mayroong kalayaan sa lahat na mayroong magkaramdaman at wasakin, O Diyos, ang lahat ng uri at sakit na ito na nariyan po na nararanasan ng bawat isa, be healed in the name of Jesus. Dakilang Diyos naman ng mga problema at mga suliranin, O Diyos, na ito'y aming nilalapit sa trono ng iyong biyaya. Na ikaw siya magsaayos, Panginoon, sa mga suliranin ito, Panginoon. Sa bawat pagsubok, Panginoon, palakasin mo, O Diyos, at panghawakan na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kinaharap sa kanilang buhay. Anuman, O Diyos, ang mga balakid, mga hadlang, O Diyos, sa paglingkod ng bawat isa, alisin mo po ito, Panginoon, at nariyan, ibayang kalakasan, alam ng paglingkod, at maging aming relasyon sa iyo, O Diyos, ay maging maayos po, mahal na Panginoon. At nariyan, dakilang Diyos, kayo po ang siyang tumatagpo ng bawat pangangailangan ng bawat isang, especially Father Almighty. At nariyan, yung spiritual blessings, Lord, na siyang iyo pong igawad
at ipagkaloob sa iyo po mga anak, dakilang Diyos. Ano man po ang mga pangambang, ano man ang mga takot, O Diyos, galigaligan, alisin mo ito, O Diyos, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, maging matatag, maging matibay ang pananampalataya at matiwasay ang kalooban at kaisipan, Panginoon, at nariyan ikaw maghari sa bawat buhay ng iyong pong mga anak. Ayaan mo ng iyong kapangyarihan, ayaan mo ng iyong Espiritu, Diyos, ang malayang makakilos sa aming mga buhay at ang banal mong kalooban, Ama, ang masunod sa aming mga buhay, hindi po ang aming sariling kagustuhan, Panginoon. Tulungan mo bawat isa maging sa kanyang mga kahinaan, mga karubukan, O Diyos. Nariyan po mga bisyo na hindi pa po, Panginoon, ay susuko ng lubusan. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, at igawad mo po, Panginoon, ang ibayong kalakasan at nariyan kapangyarihan na nagbubot sa iyo upang mapaglabanan ang bawat sarili at dalang ng kaaway, at ang bawat sa amin, dakilang Diyos, ay maging ilaw sa unang ibabaw nito at maging asin ng sanglibutan. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang banal na pagpalay mo po ang banal ng gawain sa langit o gamitin mo, Diyos, ay kaliligtas pa po ng maraming kaluluwa at sa kapupuri ng dakilang mong pangalan. Aming dalangin ng aming mga kapatid na hindi na po nakakapanambahan, Diyos, ikaw po ang magbudyok sa kanila, Panginoon, at gumawa ng kaparaanan at magkaroon ng pagnanasa upang sila man po ay makapanambalik, Panginoon, sa iyo pong banal na gawain. Ang dakilang Diyos, sa oras nito, anuman po ang bawat kahilingan, anuman ang bawat kahingan, ang bawat isa narito, Panginoon, maging aming mga kapatid, sanang kayo naroon sa oras nito. Dakilang Diyos, ipagkalubo po upang malubos ang kanilang kagalakan at igawad ayon din po sa iyo pong banal na kalooban. Salamat po, Ama, ito po ang aming dalangin at silamang po dakilang Diyos, ang pinakamataas na papuri, ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-ahari ngayon, bukas, at magpakailan-kailan pa man sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Sa puli po natin, Panginoon, sa mga tayo ng Muslim prayer, tayo po ay mawin ng Muslim awitin para sa ating mahal na Panginoon. And then po, mamaya po, after break, sa iyo po mga ikawan ng Diyos, mga mangaral, magkakaroon po tayo ng pagpupulong na po. So, sa oras po ito, so yun din po, mga kapatid, yung awakar na lang po, yung balting kay Sir Kat. Yun po. So, yun nga po, Sir Kat po, nandiyan po, nakakumpay siya, brother. Okay ka na, ako na. Okay. So, nandiyan po, Sir Kat po, siya po ay nakakumpay pa rin po sa Tarlac Provincial po. Na po, Tarlac Provincial. So, nariyan po yung kanyang mga bato, ito po yung collapse na po, nariyan po mga kapatid. So, nariyan na kinakailangan pong, yun nga magpili, so nariyan na po na pumayag sa Kat, na siya po yun nga po na nagpapadialysis na po at nagpusan po yung kanyang dito po upang yun nga po para dialysis po siya. So patuloy lang po natin dalangin sa Panginoon at kung ano yung ating may tutulong sa tulong ng Panginoon, yun po ang ating gagawin. So, una sa lahat, kung makakapagsapatos tayo, hindi lang sa kanya, sa mga kapatid, lalo kung maganda kung makapag-ayon po tayo. So, mga kapatid, sabi nga ng Manastatan na huwag tayo manghibangot sa paggawa ng mabuti, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. So, yun po, at tayo umawit ang sinawit para sa Panginoon sa oras. Kaya gusto ko'y pumunta sa
sa pananalangin. Panginoon namin mag-iisang Diyos na banal, makapangyarihan, Lord, sa inyo pong minamatas na pupuri at samba pagkakila, Lord God, infinite po ang inyo pong love, grace, and mercy, Lord God, your awesomeness, Lord, innocence, Lord God. Purihin po kayo. Ngayon at magpakainin kayo, mga Lord God. Lord, may pinagpapasalamat po sa katagumpayan po ng katapos po ng banal na gawain, Lord God, Jesus. Kayo pong siyang nag-bless po ng bawat ito po ng inyo pong pananagawan. Simula po ng opening song, Lord God, sa testimony, sa mga papuling awit, Lord God, kayo po kumilos. Nag-touch po sa amin po mga puso. At salamat po dito, Lord God. Kailangan po namin ito sa amin pong araw-araw po umuhay. Ang hindi pong pag-charge sa amin pong mga kaluluwa, sa amin pong spirito, Lord God. And dahil po dito, nakakayanan po namin na mapaglabanan po ang pagsubok, Lord, at saka ano po mga tukso sa amin po mga pagkakilala. Lord, salamat po sa araw nito na hindi po inintulog na kami po hindi po makaramdam ng inyong pong spirito, Lord. Jesus, salamat po. Lord, salamat po sa mga kapatid po namin na walang sawang nakikipag-iskaisa po, Lord, sa inyong pong banal na gawain. Sa pag-ibig po na pinagkakaloob niyo, Lord, sa unity, Lord, sa pagmamahalan, Lord, na napaka-importante po na kami po mag-unite upang gawin po namin ang common goal, which is to praise you and worship you, Lord Jesus. Lord, salamat po sa mga kapatid po namin walang sawang nagbibigay, tumutulong financially, Lord God. Dahil po dito ay natutulungan po, natutustusan po ang pangangailangan ng church sa mga manggagawa po, Lord God Jesus. Lord, we get kayo pong mag-bless po ng mga business po nila, mga livelihood po nila, Lord, upang patuloy po sila makapagbigay. At ganyan din po sa mga kapatiran na hindi po nakakapagbigay, Lord, kayo pong gumawa ng paraan, bless niyo po sila upang sila rin po yung makatulong sa inyo po. Banal na gawain, Lord God Jesus. At lalo higit po, hinihingi po namin ang totoong pagsamba ang aming pong iyanay, Lord God Jesus. Sabi po nung dun sa Romans chapter 12, verse 1, Lord God, na kamukha ng natalakay po namin sa inyo pong banal na salita na iyanay po namin ang buong aming sarili sa inyo dahil kayo po banal na totoo, Lord God, na deserve niyo po makatanggap ng the best na pagpuri, pagsamba ng Lord God Jesus. Lord, salamat po at muli sa mga may pangangailangan po, Lord God Jesus, sa mga may karandaman po, Lord God, nilalapit po namin sila sa inyo, Lord God. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. Kayo po nag-create ng heaven and earth na napaka-imposible, Lord God. Sa amin po mga nangangatawan na napaka-imposible mangyari, pero dahil po sa inyo po mga himala sa inyo pong words, Lord God, na nangyayari po ito. Paano po itong konting bagay lang na hindi niyo po kayang may bigay. Wala kang imposible sa inyo, Lord God. Kailangan lang po namin magtiwala sa inyo na kayo magpapagaling po sa mga bawat kapatid namin ang may karandaman, Lord God Jesus. Lord, with your help, Lord, makakayanan po namin ang mga trials na ito. Kayo po mag-comfort, magbigay ng mga pagtitiwala at napakahirap po na pagsubok na ito na dinadanas po ng mga kapatid, Lord God. I-comfort niyo po sila, pagalingin niyo po sila, Lord God Jesus. Sa mga may problema, Lord God, kayo pangaglunas ng kanilang problema, kung ano naman po ito, mga may pangangailangan sa financial, Lord God, bless niyo po sila, Lord God Jesus. Lord, at muli, Lord God, kami po napapasalamat po muli sa iyong pong banal na gawain at po sa aming pagtatapos, Lord, kung paano niyo po kami dinako dito sa bahay lalangin, Lord God. Kami po yung muli humingi po sa inyo ng guidance, protection, Lord God. Sa amin pong pag-uwi ay makauwi po kami ng payapagligtas. At ibon niyo po dito, Panginoon, ang inyong pong blessings sa lugar po ng Pinas, sa bahay Panambahan, Lord God Jesus. At sa mga iba-ibang
sa Dolores Church, Lord, God, at saka sa Porac Church, at saka sa lahat po ng aming mga kapatid at sibay ng parte ng mundo, Lord God. Kayo po mag-bless, Lord God, Jesus. Lord, muli, natin na po namin ito, katagumpayan po ng gawain. Salamat po, Lord God. In your name, Lord God, Jesus, we pray. Amen. Tapos po, pagbatiin po ang bawat isa sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Yesus. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, ang kapayapaan, ang biyaya ng Diyos ay sumating lahat at ang matnubay ng Banal Spirit. God bless you all and to God be all the glory.